Masama ba mga kapatid na ang tao maging Diyos? Magbabasa ako ng isang talata sa Korinto. Nung ang Korinto'y magulo, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang gulo nila eh. Basahin natin ang unang Korinto, kapatid na Willie. Unang Korinto 3 at 3. Sapagkat kayo'y mga salaman pa. Kayo ang wika, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kayo'y mga salaman pa. Sabi niya, for ye are yet carnal. Carnal pa kayo, salaman pa kayo. Sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo-talo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Pagka pala kayo'y salaman pa, sabi nung isa, ako'y kay Pablo, sabi nung isa, ako'y kay Apolos, sabi nung isa, ako'y kay Cephas, hindi baga kayo'y mga tao? Ano ibig sabihin? Ayaw pala ni San Pablo na yung mga taga-Korinto'y manatiling tao. Sapagkat samantalang kayo nasa laman pa, nagsasabi kayo na, yung isa kay Pablo, kampi-kampi. Yung isa kay Apolos, yung isa kay... kayo, di ba kayo mga tao? Ayan. Therefore, may aspiration si San Pablo na mangyari sa mga taga-Korinto. Alam kasi ni San Pablo ang sikreto tungkol sa bagay na ito. Ayaw niyang manatili silang tao. Hindi ba kayo'y salaman pa? Samantalang may paninibugo sa inyo, hindi ba kayo mga tao? Sabi ni San Pablo sa kanila. Ngayon, bakit meron bang gustong mangyari si San Pablo sa kanila? Meron. Alam ni Pablo yon. Alam ko rin yun. Nasa Biblia yun eh. Pakinggan nyo, magbabasa ako ng sequences ng mga pangyayari sa Biblia. Mga kapatid. Kinausap ni San Juan ang mga Kristiyanong nangangalat ng una. Ang sabi niya dun sa unang Juan 3:9, ganito. 3:9, unang Juan. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Meron palang tinatawag dito, ipinanganak ng Diyos eh. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Meron palang tinatawag sa Biblia na ipinanganak ng Diyos. Ang sabi sa 3:9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sa Bisaya, ang sabi, ang matag-usa nga gipanganak gikan sa Dios, dili magahimog pagpakasala. Kay ang binhi sa Dios magapabilin man diha kaniya, ug siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. Tanyo? Meron pala sa Biblia tinatawag na mga ipinanganak ng Diyos. Mga kapatid, mga ipinanganak ng Diyos. Ang binhi nananahan sa kanila. Puntahan muna nga natin, ano ba yung binhi na nandoon sa mga ipinanganak ng Diyos? Ano yung binhi? Pakinggan nyo sa 8:11 ni Lucas. Ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Alin daw po yung binhi na nandoon sa mga ipinanganak ng Diyos? Ito ang wika ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos.
Now the parable is this. The seed is the word of God. What is the seed? The word of God. Ang ipinanganak ng Diyos, nasa Kanya ang binhi. Alin yung binhi? Yung salita ng Diyos. Tatanungin natin si Kristo, mga kapatid. Yung bang tao, nagipanganak sa Diyos, or born of God, at kaya o nasa Kanya yung binhi, yung salita ng Diyos. Ano tawag ng Biblia dun sa tao na pinanganak ng Diyos, nasa Kanya yung binhi, yung salita? Pakinggan nyo sa Gis. Yes, 34:35 San Juan. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Ang liwa-liwanag eh. Yung kinaroroonan ng binhi, pinanganak ng Diyos. Yung binhi, salita ng Diyos. Pag nandun yung binhi, Diyos ang tawag eh. Ang sabi niya, Jesus answered them, is it not written in your law, I said, ye are gods. Ye are gods. If He called them gods, and to whom the word of God came, the scripture cannot be broken. Amen? Pagka tinutulan mo ito, gago ka. Kahit sino ka pa, gago ka pag tinutulan mo ito.